Gagawa tayo ng coffee jelly! Ito ang madaling paraan para maging supplier ng mga drinks. Siyempre, magsimula ka sa madaling recipe which is ang coffee jelly. And para mas madali mo siya ma-distribute, mas maganda na nakabote. Yan, so tikman natin siya. Wow! Ang daming jelly or gulaman na nakuha ko. Okay, ito yung mga sangkap natin. Pero unahin na muna natin gawin ang ating black gulaman. So, meron tayo ditong water. Ilagay natin to dito. So, pakonti-konti natin siyang ilagay para hindi mamuo. Tapos, mix natin. So, sa pagluluto nito, follow nyo lang yung instruction ng pakete. Tapos, maglagay tayo ng sugars. Pwede naman hindi ka maglagay ng asukal. Pero kung gusto mo na matamis din yung mismong gulaman, maglagay ka na. And, optional din, maglalagay ako ng konting instant coffee natin. Yan. Okay, subuksan na natin yung apoy. Lutuin natin ito at dapat constant ang paghahalo para hindi magkaroon ng buo-buo. So, lutuin natin ito until magsimula siyang kumulo. Ayan, okay na po to. Patay na yung apoy at ilipat natin sa mga molde. Ayan, so hayaan lang natin ito na mag-set. Ayan, firm na po siya. So ngayon ay i-cut natin siya into cubes. Ayan. So ito yung size ng jelly natin. Okay, unahin natin ay hugasan yung ating mga plastic na bottle. So, ito ay mainit na water. Hindi yung galing sa kulo ha. Tama lang yung init na hindi naman malusaw yung ating bote. Ayan. Yung iba naman, yung paglinis nila ay binabanlawan lang nila o hinuhugasan nila sa gripo. And yung ating mga takip. So, patuyuin lang natin yung ating mga bote at takip. Okay, para sa gatas naman natin ay meron tayong evaporada. Delis po ang gamit ko. Ayan. Next ay maglagay tayo ng kondensada. Alright. Tapos, paglagay tayo ng konting all-purpose creamer. Next ay maglagay tayo ng coffee powder. Then, mix natin ito na mabuti. Ayan, na-mix na natin. Okay, tikman nyo yung mixture nyo ha. Para sa akin, super light naman yung lasa ng kape. So, nagdagdag ako. Ito ay 5 teaspoon. Pero, again, pwede kayo mag-start sa 2 teaspoon. Kung gusto nyo pa dagdagan, pwedeng 1 teaspoon pa, tapos another 1 teaspoon, until sa gusto mo na yung lasa ng mixture mo. Ako, okay na sa akin ang 5 teaspoon ng kape. Okay, tuyo na yung ating mga bote. So, maglagay na tayo ng ating black gulaman o yung ating jelly. Okay, yung jelly natin ay nasa half cup and 1/8 cup. Next ay maglagay tayo ng ating coffee milk mixture. Okay. Tapos takpan natin. So pihitin lang natin siya until malak. Maririnig mo yan. Pagpihit ko, ito ay mahigpit na siya pero hindi pa yan. Basta hintayin mo yung tunog. Ayun. Okay. Ito naman ay optional. Maglalagay tayo ng sticker. Ayan. Tapos, ilagay natin sa chiller para lumamig. Ayan siya, oh. Ito naman ay sa cup natin siya ilalagay. Kung may kayong coffee shop at gusto nyo mag-serve ng coffee jelly, pero ayaw nyo na nasa bote, gusto nyo pa rin na nasa cup, ito yung gawin nyo. So, una, maglagay tayo ng black gulaman o yung ating jelly. Tapos, yellow. Oops. Tapos, maglagay tayo ng coffee and milk mixture. Oh.
Tapos takpan natin to. At eto na siya, di ba? Oh. Nakagawa tayo ng 10 pieces. Ang cost per bottle ay 36 pesos and 27 centavos. Pwede mo ibenta ng 50 or higit pa. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang mga presyo ng mga sangkap sa inyo. Or kung mas mura or mahal ang bibilihin mo na brand. Okay, tikman na natin. Buksan natin siya. Ayan, nakaseal kasi ito eh. Ayan. Oh. Na-open na natin. Okay. Ayan, so tikman natin siya. Wow! Ang daming jelly or gulaman. Nakuha ko. Refreshing. Ang sarap. Ang sarap. Ang sarap niya. Creamy kasi yung dating niya. Okay, lagi yung naririnig sa akin na creamy. Yung mga ginagawa natin na may milk base, di ba sabi ko creamy. Dahil yan sa gamit ko na gatas, yung evaporada ng Delis. Creamy kasi ito eh. Well, oo, naglagay din tayo ng konting all-purpose cream dito. So, nadagdagan talaga yung pagka-creamy. Masarap siya. And yung coffee, 5 teaspoon yung inilagay ko, di ba? So, tama lang siya. Pero kung gusto nyo pang dagdagan, pwedeng-pwede po. Kung gusto nyo bawasan, parang feeling ko kasi kanina 2 teaspoon lang yung inilagay ko. And nakukulangan ako, di ba? Kasi coffee jelly. So, talagang dapat lasang-lasa mo si coffee. Ang harap. Malinamnam kasi siya. Creamy, malinamnam. Alam mo yung, and refreshing. Kahit matamis siya, refreshing. O nga pala, mga ilang oras lang to sa ref. Parang hindi pa to overnight. Kakatapos ko lang sa mga ginagawa ko dito. Kasi nag-video pa ako ng iba. Siguro mga 2 hours lang ito sa chiller. So, hindi pa siya ganun na sobrang lamig. Ano ba ang difference ng dalawang to? So, eto, syempre, ilalagay mo pa to sa chiller ng mga ilang oras or overnight para malamig na malamig. Eto namang nasa cup, eto ay malamig na agad dahil may yellow po siya. Yun nga, pwede mo siyang iserve sa cafe mo kung ayaw mo na ilagay sa bote dahil wala ka ng storage sa ref. So, okay na. Titimplahin mo din siya ng ganito. Kung gusto nyo bumili ng bote, ng sticker, ng cups, ng mga iba pang mga sangkap ng mga drinks, and eto, i-visit nyo ang Black App, i-type nyo Kusina Chef, tapos i-check nyo ang yellow basket natin or ang showcase. Nandun lahat yung mga ginagamit ko na mga syrup, mga packaging, andun. Minsan, minsan naga-out of stock. Ayan, sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!